Nais ng China na magkawatak-watak ang mga Pilipino para tuluyang humina ang puwersa ng bansa sa paggiit natin ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na umuupa ang China ng mga trolls at bloggers para magpakalat ng fake news para sirain ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapanuri ang bawat Pilipino at paniwalaan lamang kung ano ang totoo. Hindi lang daw sa bansa ginagawa ng China ang pagkakalat ng maling impormasyon, kundi sa buong mundo. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. While we talk about territorial defense and we're looking outward, we also have to look inward. At hindi lamang kami, dapat lahat tayo, bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. We might be infiltrated already. And we see this in our schools, in our businesses. Magkaiba rin ang sinasabi ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Naniniwala sina General Browner at DND Secretary Teodoro na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea base na rin sa kanilang mga aksyon. Gaya na lamang ng pagpupumilit nitong matanggal ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unayza May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos ng nangyaring pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa nakalipas na rotational and resupply mission, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pang tumindi ang pagiging agresibo ng China sa mga susunod na pagkakataon. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ng bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosal Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.